Mga kapuso, ngayong gabi na po ang inaabangan laban ng ating Pilipinas kontra sa Sri Lanka Brave Reds. Ito po ay para sa unang round ng World Cup qualifier match. Kamustahin po natin ang kanilang pag-aarap. Nakatutok po si Chino Trinidad live via Skype. Mula po ito mismo sa Colombo sa may bansang Sri Lanka. O Chino? Naiskoran tayo ng Sri Lanka dito po sa pagtatapo. Bago magtapos ang ating first half, Mike, napigdatan tayo, nalusutan tayo sa depensa at nakashoot na lang nga una, nakascore na first goal. Ito nga kukunan ng Sri Lanka sa atin. Bago magtapos sa first half, approximately mga 3 minutes kasi wala ko kami oras dito to monitor. Pagkatapos sa yung pesa natin, naroon tayong 6 na good looks doon sa tinatawag na goal natin, pero hindi natin makumpleto. Tayo ang naiskoran. Ulitin ko sa inyo, tayo naiskoran. Tapos, meron pa tayo isang concern. Si Young Husband, inilabas si Rina, dinasok si Nate Bergie, inihinda niya yung kanyang kanahita. So yan yung pinaka-latest dito. Bago ba ito, katatapos ng mic ng ating first half. Ulitin natin ang score, Sri Lanka 1 goal, at Pilipinas 0 so far dito sa nagaganap na laban dito sa Colombo, Sri Lanka. Hirap ba ang team natin ng Ascals, Chino? Actually, nagkataka sa opensa, maganda yung pinapakita ng Pilipinas. May mga good looks tayo, nag-improve tayo, pero may problema tayo. Yung depensa tayo nalusutan, tatlo yung dinaanan hanggang doon sa ating keeper na si Neil Etheridge. Pero meron pang isang half na natitira dito at hindi pa tapos sa lahat. In 45 minutes pa na pwede natin bawiin yung goal at makascore pa tayo higit sa isang goal ng Sri Lanka sa pagtatapos sa first 45 minutes. Okay, good luck sa atin lahat. Pare-pareho, mabuhay ang Pilipinas. Maraming salamat, Chino Trinidad. Isang grupo ng mga traffic enforcer ang kinaaaliwan ng mga motoristang dumaraan sa isang highway sa Ilagan sa lalawigan ng Isabela. Ang sabay-sabay nilang pagindak habang nagmamando ng trapiko, tila nakakawala raw ng init ng ulo. Nakatutok si Julius Segovia. Bawat indak at galaw ng kamay, sabay sa tiyempo ng tugtog. Ganyan ang mga traffic enforcer sa Baligatan Highway sa Ilagan, Isabela. Mistulang dance troupe. Ang koryo, sabay-sabay. Kahit maalinsangan ng panahon, todo bigay sila sa pagsayaw. Parang napapansin namin, nawawala yung init ng mga driver sa init ng ulo. Yung mga pagod nila, nakakaano sila. Pag nakikita nila yung mga enforcers natin na sumasayaw, tuwing dumadaan sila, natatawa. Si Anthony, 11 taon ng traffic enforcer, bihasa na raw sa pagpapatupad ng batas trapiko. Pero nanibago raw siya ng sabayan na ito ng sayaw na sinimulan nila nitong Enero. Noong una, medyo mahihiya po kami. Simula nung pakawalan okay na po. Pag may mga nagbibigay, kunyari, siyempre natutuwa sa inyo, sumasayaw kayo eh. Paano yun? Pag ano, kunyari? Hindi po kami tinatanggap yan. Okay lang po. Yun lang mga... ang mga babaeng traffic enforcer gaya ni Mariluz. Sabi nila, galingan nyo pa sumayaw. Nila, nakakatuwa naman kayo. Ganun naman po nila. Tapos, kembot nyo pa ng mabuti. Sabi nila, yun lang po. So, natutuwa ka sa mga papurin? Opo. Ang mga tsuper at motorista namang dumaraan dito, enjoy sa panonood. Maganda at nasisiyahan ka manood sa kanila, natutuwa ka. Kahit wala kang pasahero na pag nabubugot ka, nasisiya ka sa kanila. Mula sa Ilagan, Isabela, Julius Segovia, nakatutok, 24 oras. Balita naman po mula sa Amerika, isang lalaking nakainom daw ang nahulog mula sa isang escalator. Ito po't kuwang-kuwa sa surveillance video na papakita namin sa inyo. Ayan, yung lalaki na nakaberde, sinubukan niya na umupo sa tinatawag na handrail. Ayan, dumulas na hulog. Tinatayang yan pong taas na yan ay 20 talampakan yung kanyang pinagulugan. Hindi agad nakagalaw ang lalaki. Habang pinalilibutan siya ng kanyang mga kaibigan, isinugod siya agad sa ospital para gamutin ang kanyang nabaling siko. Aminado ang lalaki na nakainom siya at sana raw magsilbing leksyon niyang nangyari niyan sa kanya. Sa unang pagkakataon sa pagdinig sa kaso ng Maguindanao Massacre, nagharap si Andal Ampatuan Sr. at dati niyang katiwala na ngayon ay testigo na ng prosecution.
Nakatutok si Marisol Abduraman. Dati nang isinalang sa witness stand si Lakmudin Salyao, ang umano'y katiwala at nagsilbing boy ni Andal Ampatuan Sr. Si Salyao na witness ng prosekusyon ang nagsabing narinig at nakita niya ng pangunahan ni Andal Sr. ang pulong kung saan daw na plano ang pagpatay sa mga mangudadato at nadamay ang mahigit 30 mamamahayag. Kanina, muling nagkaharap si Salyao at ang dating amo na si Andal Sr. Itinuro nito si Andal Sr. na nasa loob din ng courtroom. Sabay sabing si Andal Sr. din ang nag-utos sa pagpatay sa mga mangudadato at mga kasama nito. Di nagustuhan ng depensa ang ginawa ni Salyao. Pero si Salyao, masaya raw at naituro na niya ang ayon sa kanya ay kriminal. Sa pagdinig din kanina, sinabi ng prosekusyon na tinangkang sula ni Andal Sr. si Salyao ng 5 milyong piso para umatras. Pero hindi na nagbigay ng komento hinggil dito ang abogado ng mga Ampatuan. Wala naman daw kasi ito sa court record. Nasaksihan din kanina ang kauna-unahang webcasting sa kasaysayan ng bansa sa pagdinig sa loob mismo ng korte. Nagsagawa kasi ng test ang Korte Suprema sa hearing. Umabot nga raw sa 200 tao ang tumutok sa web kanina. From the start, kasi sa simula makikita mo viewers 15, tapos naging 20, steady increase hanggang nung bago tayo matapos 200 na. Ano talaga interest ng publiko? Makikita mo doon, oo. Maliban sa konting problema sa video, naging matagumpay naman daw ang isinagawang test. In the meantime that we're still monitoring whether or not motion for reconsideration or clarification will be filed, no? Marisol Abduraman, Nakatuto, 24 Oras. Abangan! Pag-rescue sa batang naipit sa pader sa China, pahirapan! At si Princess Diana, ano kayang hitsura kung siya'y nabubuhay pa? Walang pati na pagtutok dito lang sa 24 Oras.